Ang sabi nga nila sa 10 tama at isang pagkakamaling nagawa mo, maaalala ng lahat ang isang pagkakamali na yon. Hindi kailanman nakakalimot ang tao sa nagawa mong mali at may mga taong ipapaalala ito sa iyo ng paulit-ulit. Ikaw kapuso, naranasan mo na bang ipaalala sa iyo ang nagawa mong pagkakamali? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Liz, 31 years old at nais ko lang sanang ibahagi ang nangyari sa buhay ko 1 taon na ang nakalipas. Isa ako sa mga tinatawag na black sheep sa pamilya. Walang ibang nakita ang pamilya ko sa akin kundi ang mga pagkakamali ko. Mula pagkabata ay napansin na nila ang pagiging pilya at palaaway ko. Hindi ako kinukonsinte ng mga magulang ko, kaya lang sa pagdidisiplina nila noon sa akin ay mas lalo akong nagpumiglas. Nagrebelde ako lalo na nang umabot ako sa high school. Lagi akong napapag-guidance noon dahil sa hindi ko pagpasok sa klase at mga bagsak kong grado. Nanawa na noon ang magulang ko na magpabalik-balik sa school para lamang makarinig ng mali tungkol sa akin. Pinakiusapan na lamang nila ang kapitbahay namin na kung pwedeng siya na lamang ang umasikaso sa mga mali ko. Hindi ko noon alam, Papa Dudut, pero siguro ay baka paraan ko yon para ipakitang pagod na ako sa pangmamaliit sa akin ng mga magulang ko at ibang tao sa paligid ko. Hindi nga rin nakatulong na meron akong 2 nakababatang kapatid na matatalino at halos perfect sa paningin ng mga magulang namin. Sa kanila ibinuhos ng mga magulang ko ang atensyon at pagmamahal na kailangan ko. Ni minsan ay hindi nila nakitaan ng mali ang mga kapatid ko na kinakasama ng loob ko. Lumaki akong malaki ang naging inggit sa mga kapatid ko dahil hindi ko naramdaman ang pagmamahal at respeto ng mga magulang ko sa akin. Alam ko noon na may mga pagkakamali ako. Pero hindi nakatulong ang lagi nilang pagbabalik sa mga kasalanan ko. Ultimo yung mga nagawa ko noong paslit pa lamang ako. Walang araw na hindi nila pinaparamdam sa akin na walang kwentang tao at anak ako. Hindi ko naman sila masisisi dahil mas pinili ko na lang na sundin ang tingin nila sa akin noon. Aba, senyorita, mabuti naman at nagising ka na. Pasensya na po, Nay, kung tinanghali ako ng gising. Napuyat lang kagabi. May bago pa ba? Wala namang gabing hindi ka nagpuyat. May ginawa lang po kagabi. Pati kami naiistorbo mo sa gabi. Panay ang pa-music mo na akala mo, hindi ka nakakabulahaw ng mga kasama mo sa bahay. Mahina lang naman po yun. May kailangan lang akong aralin na kanta na. Di aralin mo sa umaga, wag sa gabi. Sa gabi lang po kasi ako nakakapag-isip ng maayos eh. Nakakapag-isip ka pa ba ng maayos? Parang hindi naman. Babalik na lang po ako sa kwarto. Diyan ka talaga magaling. Tuwing pinagsasabihan kita, lagi ka nag-walk out. Kagigising ko lang po kasi tapos… Wala akong pakialam kung kagigising mo lang. Kailangan maintindihan mo ang pagkakamali mo. Alam ko naman po lahat ng mali ko. Di ba nga lagi niyong pinapaalala sa akin na bawat ginagawa ko, bawat galaw… Mana po ako sa inyo pagdating sa talas ng memorya. Di ako nakakalimot. Hoy, may pinaparating ka bang hindi maganda? Wala po. Mabuti naman, kasi wala kang karapatan. Ikaw na nga lang itong nakikitira dito sa bahay, ganyan ka pa kung umasta.
Hayaan nyo kapag nagkaroon ako ng trabaho, aalis na ako sa bahay nyo. Aba! Ay dali-dalian mo! Kasi napapagod na ako manermon sa'yo! Pagod na akong laging pinapaalala sa'yo mga mali mo! Eh di wag nyo ipaalala sa akin ang mga mali ko. Di naman na kailangan kasi nakatatak na yan sa utak ko. Ayusin mo yung pananalita mo sa akin, ha? Nanay mo pa rin ako! Nakatira ka pa rin sa pamamahay ko! Ayoko naman sanang sumagot ng ganito eh. Kung di nyo lang ako binubungangaan ng binubungangaan. Kailangan kitang bungangaan dahil kung hindi, baka maging palamunin ka na namin ng tatay mo habang buhay! Hindi yan mangyayari, huwag kayong mag-alala. Hindi mangyayari? Eh yun na nga ang nangyayari ngayon na! Ilang taon na! Makakabawi rin ako, Nay. Pahingi na lang sana ng pasensya. Ubus na ang pasensya ko sa'yo! Gumawa ka ng paraan para naman may mayambag ka sa bahay na to! O mas mabuti pang lumayas ka na lang para mabawasan ang pinalalamon dito! Ay, may iba pa ba kayong sasabihin kasi gusto ko nang bumalik ulit sa kwarto ko? O di bumalik ka na lang sa kwarto mo! Tama yan! Huwag ka magpakita sa akin kasi naaalibadbaran ako sa'yo! Ang pangit ng aura mo! Nasisira ang araw ko! Salamat po sa paalala, Nay. Walang anuman! Huwag ka ring mag-alala! Marami pa akong paalala sa'yo sa susunod! Umalis ako noon sa trabaho ko dahil hindi na ako masaya, Papa Dudut. Hindi naman ako nagtatagal talaga sa mga trabaho ko dahil hindi ko makita ang sarili ko noon na masaya sa ginagawa ko. Ito ang nakadagdag na dahilan kung bakit laging mainit ang ulo ng mga magulang ko sa akin, lalo na si nanay. Ang pinakamatagal ko na sigurong naging trabaho ay ang pagiging kahera sa isang 24 hours na convenience store. Nagtagal ako ng 1 taon doon bago ako nagpasyang umalis. May nakarelasyon kasi ako roon at noong hindi nag-work ang relasyon namin ay umalis na ako sa trabaho. Alam ko naman ang naging issue ko na yon, pero malalim kasi ang dahilan ko kung bakit hindi ako nagtatagal sa mga trabaho ko. Papa Dudut, hindi nga pala ako nakapagtapos ng pag-aaral. 1 SEM lang ang napasukan ko sa college bago ako kinausap ng mga magulang ko para huminto. Walang kagatol-gatol na sinabi sa akin ng mga magulang ko na huminto na ako sa pag-aaral dahil nga kinakapos sila ng budget. Gusto kasi nila na ang 2 kapatid ko ang mapag-aral nila dahil mas nakikitaan nila ng potensyal na makapagtapos ang mga kapatid ko kesa sa akin. Nasaktan ako dahil gusto ko rin namang ipakita sa kanila na tulad ng mga kapatid ko ay kaya ko rin ang mga ginagawa nila. Pero hindi nila ako pinayagang mapatunayan yon. Naisip ko kasi noon na chance ko nang magbagong buhay sa kolehiyo. Gusto ko nang ayusin ang buhay ko pagtungtong ko ng college, pero hinarang pa yon ng mga magulang ko. Tuluyan na talaga silang nawala ng tiwala sa akin na magiging tuwid pa ang buhay ko. Kaya naman sumunod na lamang ulit ako sa mga naisip nila tungkol sa akin. Mas lalo kong pinabayaan ang buhay ko. Pero mas lalo rin silang nagalit sa akin, Papa Dudut. Liz! Tay, ano po yun? Maupo ka nga. May sasabihin po ba kayo? Ano na naman tong sinumbong ng nanay mo na natanggal ka na naman daw sa trabaho? Si nanay naman kung makapagsumbong, mali pa. Mali! Ibig sabihin may trabaho ka pa rin. Wala na po ako sa trabaho, last week pa. Pero hindi naman po ako natanggal. Ako yung umalis dahil di maganda ang trato sa amin ng boss namin. Eh di tama nga nanay mo. Wala ka na namang trabaho. Maghahanap na lang po ako sa susunod na buwan. Sa susunod na buwan? Bakit di pa ngayon? Bakit kailangan pang paabuti ng 1 buwan? Hindi ko po kasi maharap ngayon, medyo busy po ako. Busy naman saan? Nakakahiya naman sa'yo eh. Madalas ka lang namang tulog at gumagala. Hindi ko pa kasi feel maghanap ng trabaho ngayon eh. Nadismaya kasi ako dun sa huling trabaho ko. Gusto ko lang muna sana magpahinga, tay. Ipapaalala ko lang sa'yo. Di nagpapahinga ang mga bayarin dito sa bahay.
Babawi na lang po ako sa susunod. Kung bakit kasi di ka marunong magtiis. Alam mo ang hirap ng buhay dito sa Pilipinas eh. Hindi ko naman po kasalanan kung mahirap mamuhay dito sa Pinas eh. Hindi ko naman sinasabing kasalanan mo kung bakit mahirap dito sa Pinas. Pero matuto ka naman sanang mag-adjust. Hindi mag-a-adjust sa'yo ang bansa natin. Kailangan mong sumabay. Sasabay na lang po ako next month. Wag muna sana ngayon. Naisip mo bang kailangan din nating magbayad ng bahay, kuryente at tubig? Alam ko naman po. Next month na nga lang. At ano? Iaasa mo ulit sa amin ng nanay mo ang mga bayarin dito sa bahay. Ikaw pa naman ang panganay. Dapat tumulad ka sa ibang mga panganay na may pakinabang. Eh sa wala nga po akong magawa eh. May magagawa ka. Tamad ka lang. May naitabi akong konti. Ambag ko na lang yun sa tubig. Sa kuryente ka magambag. Wala pang 200 yung babayaran sa tubig eh. Mahiya ka naman. Wala pong matitira sa akin kung ako magbabayad ng kuryente ngayon. At kami, di mo ba naisip kung may matitira pa sa amin? Paano ang pagkain natin sa susunod? Paano ang baon ng mga kapatid mo? Eh di maghanap na rin sila ng trabaho. Nasa tamang edad naman na sila para magtrabaho eh. Marami namang job offers dyan na tatanggap sa kanila dahil sabi nyo nga, matalino sila, di ba? Gusto namin ng nanay mo na mag-focus sila sa pag-aaral nila para mabilis silang makatapos. Sila na lang ang inaasahan namin, guguluhin mo pa. O eh yun naman pala eh. Sa kanila na lang kayo umasa, wag na sa akin. Mapapagod lang kayo kasi wala kayong mapapala sa panganay nyo. Alam mo, sa totoo lang, pagod na talaga kami ng nanay mo. Pero wala kaming magagawa dahil ikaw lang ang inaasahan namin sa ngayon. Hindi pa nakakatapos sa mga kapatid mo. Ay, may iba pa ba kayong sasabihin kasi gusto ko na lang ulit bumalik sa kwarto ko. Yan na lang ba lagi ang sagot mo kapag gusto mong umiwas sa usapan? Sige, magkulong ka na lang ulit sa kwarto mo. Baka sakaling maglabas ng pera yung mga dingding ng kwarto mo. Saluhin mo ng maayos ha. Napailing na lamang ako, Papa Dudut, habang papunta sa kwarto ko. Hindi ko na nilingon si tatay na diretso pa rin noon sa pagbubunganga niya. Nilakasan pa nga niya lalo ang boses niya para mas lalo akong masaktan. Pagkarating ko sa kwarto ay agad kong sinarado ang pintuan. Nakatayo at nakadikit lamang ang likuran ko sa pintuan dahil pakiramdam ko ay babagsak ako. Ang pintuan kong yon ang naging suporta ko sa mga nanginginig kong tuhod. Ilang minuto akong nakadikit sa pintuan habang inaalalayan ang dibdib ko. Gusto ko mang pigilan ang pag-iyak ko pero dahil hindi na kaya ng dibdib ko ang bigat ay nagkusa na lamang ang mga luha ko sa pagbagsak. Para hindi ako marinig ay binuksan ko ang radyo at nilakasan ang volume nito. Doon pa lamang ako umiyak ng malaya, Papa Dudut. Nagpunta ako sa kama ko at saka padapa na umiyak. Hindi ko na noon kinaya pa ang mga masasakit na salita ng mga magulang ko, Papa Dudut. Alam ko namang marami ako naging pagkakamali sa kanila at alam ko rin namang mali ang mga nagawa ko na sinukuan ko na ang pagbabago. Pero kung araw-araw ba naman kasi ang pagdib ko, nakatulugan ko na rin yun at nagising na lamang ako sa pagkalampag ng tatay ko sa pintuan. Hinihingi na niya noon ang ambag ko sa kuryente. Inabot ko sa kanya ang 2,000 pisong natira sa akin. Humingi pa siya ng dagdag dahil kulang daw yon pero sinabi kong yun na lang talaga ang meron ako. Napailing lamang siya at saka umalis nang hindi nagpapaalam. Nagbalik ako sa kama para ituloy ang pagtulog ko pero hindi ko nagawa yon. Nakatingin na lamang ako sa kisame at iniisip kung ano naman ang susunod na pagkakamaling magagawa ko sa pamilya ko na siguradong ikakagalit nila, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pangarap kong maging isang music teacher kaya naman sinabi ko sa mga magulang ko na may kinalaman doon ang kursong kukunin ko sa kolehiyo. Pinagtawanan lamang nila ako at sinabing wala raw pera sa musika. Nasaktan ako dahil matagal ko ng pangarap yon, Papa Dudut. Magaling akong kumanta at magaling din sa mga instruments lalo na sa gitara at sa piano.
Alam kong nakita naman yon ng mga magulang ko pero gusto nilang maging praktikal. O baka naman talagang nawalan lamang sila ng tiwala sa akin. Sinabi nila na sila ang magpapaaral sa akin kaya kailangan sila ang masusunod sa kursong kukunin ko. Dahil nga gusto ko na rin noon na may mapuntahan ng buhay ko ay pumayag ako sa gusto nila. Sinabi nilang mag-nursing ako dahil yon ang uso. Marami na rin daw kasi silang kakilala na nakapunta na sa ibang bansa dahil sa pag-nurse. Hindi ko na nilabanan pa ang gusto nila, Papa Dudut, at nag-enroll ako para sa kursong nursing. Sinikap ko namang mahalin ang kursong yon pero talagang hindi ko kinaya. Pinangako ko na lamang sa sarili ko na tatapusin ko ang nursing at kapag nakaipon na ako ay itutuloy ko ang pangarap kong maging music teacher. Maayos na noon ang plano ko sa buhay kung hindi lang biglang binalita sa akin ng mga magulang ko na kailangan kong huminto ng pag-aaral para magkaroon sila ng sapat na budget para sa pagpasok sa kolehiyo ng mga kapatid ko. Nalungkot ako pero wala naman akong magagawa dahil sila ang nagpapaaral sa akin. Sa halip na mag-aral, inutusan nila akong magtrabaho na lamang para may maiambag ako sa bahay. Lahat ng yon ay sinunod ko kahit na labag sa kalooban ko, Papa Dudut. Hoy, Liz! Bakit po, Nay? Ano po yun? Ay naku, konti na lang talaga ihahampas ko na yung gitara mo sa mukha mo eh. Sige, ubusin mo pa ang pasensya ko. Bakit na naman po? Anong bakit? Wala ka nang ibang ginawa kundi mag-gitara at kumanta. Akala mo ba ganun kakagaling? Di naman po ako masyadong magaling pero kaya ko naman. Marunong naman akong kumanta at magpatugtog. Wala akong pakialam. Kaya pwede ba? Itigil mo na yan dahil masakit na ang tenga ko. Mas gusto ko pa makinig na lang sa radyo kaysa marinig yung pag-iingay na ginagawa mo. Nagpa-practice lang naman po ako sana para makapag-audition ako. Audition saan? Sa TV? Sa bar po. May nakita po akong opening sa isang bar. Ano yan? Magpopokpok ka? Hindi po, Nay. Mag-audition po ako bilang acoustic singer. At sa bar mo pa napili? Sa inuman? Ganon? Baka naman gusto mo lang talagang gumimik. Gagawin mo pang rason niyang ako acoustic singer na yan. Gusto niyo maghanap ako ng trabaho ngayong naghahanap ako ng trabaho? Paano kaya kung mag-asawa ka na lang? Asawa? Wala nga akong boyfriend eh. At isa pa, wala akong balak mag-asawa. Mag-asawa ka na lang talaga. Baka para dun ka. Nay! Naalala mo ba yung dati nating kapitbahay na si Roel? Yung seaman! Balita ko ay single pa yon hanggang ngayon. Malapit na yata magbakasyon. O tapos? Abay, asawahin mo! Mag-asawa ka na lang ng mayaman para may maambag ka naman sa amin. Nay naman? Hindi ba nakakainuman mo yun dati? Magpakita ka ulit sa kanya. Landiin mo siya pag uwi niya. Aba, malay natin patulan ka. Sorry po pero hindi ako interesado. Ito na nga lang yung nakikita kong solusyon sa magulo mong buhay. Hihindian mo pa? Pag-aasawa ng sapilitan? Kailan pa naging solusyon yan, Nay? O anong gusto mong gawin? Maging Oras makakahanap din ako ng magandang trabaho. Kaya nga ako nagpa-practice para makakuha ako ng trabaho. wala na akong pag-asa na makakahanap ka pa ng matinong trabaho. Kaya mas magandang ibugaw nyo na lang ako para makapag-asawa, ganon. Hindi mo ba nakikita kung gaano kaganda ang plano ko? Matutulungan ang pag-aasawa mo ang katamaran mo sa buhay. Kapag nakapag-asawa ka ng may pera tulad ni Roel, hindi mo na kailangan magtrabaho. Magpabuntis ka kagad para wala nang kawala sa sustento kung sakali mang hindi kayo magkatuluyan. Grabe kayo, Nay. Paano nyo nasasabi yung mga bagay na yan? Maganda nga yun para sa amin ng tatay mo eh. Sigurado namang mag-aabot ka pa rin naman sa amin kahit nakapag-asawa ka na, di ba? Hindi mo naman kami pwedeng kalimutan. Ay! Ewan ko na lang talaga. Kung madamot ka at ayaw mo mag-ambag, di sige, mag-asawa ka na lang para makalayas ka na rito sa bahay. Ilang beses nyo na akong pinapalayas. Pero hanggang ngayon nandito ka pa rin, di ba? Nay, baka pwedeng tigilan na natin tong usapan na to. Mas lalo lang ako nadadown eh. Sino bang may kasalanan? Ikaw lang din naman. Pag-isipan mong mabuti ang mga sinabi ko. Si Roel na ang solusyon sa problema namin sa'yo.
Kinilabutan ako sa gustong mangyari ni nanay sa buhay ko, Papa Dudut. Nagdesisyon siyang ireto ako sa iba para lamang makapag-asawa at magkapera. Wala pa sa isip ko noon ang pag-asawa dahil alam ko sa sarili ko na hindi pa ako capable noon. Isa pa ay hindi pumasok sa isipan ko na maging karelasyon si Ruel dahil hindi naman kami close at isang beses lamang kaming nagsama sa isang inuman. Nasilaw si nanay sa nalaman niyang sahod ng mga seaman kaya naman ilang araw niya akong pinilit na lapitan si Ruel kung sakaling dumating na siya. Hindi ko na lamang inimig si nanay dahil kahit na anong gawin ko, ako pa rin ang talo. Iniwasan ko na lamang siya para hindi na niya ako dakdakan tungkol kay Ruel. Wala akong planong manggamit ng isang tao para lamang umusad ako sa buhay. Hindi ako kagaya ng nanay ko na handang isakripisyo ang dignidad para lamang may perang maibulsa. Sinikap kong maghanap ng trabaho, Papa Dudut, para mabilis akong makapag-ipon. Naisip ko rin kasi na kailangan ko nang umalis ng bahay dahil kung hindi baka mas lalo pa akong ipagpilitan ni nanay kay Ruel. Nag-audition ako sa bar para maging singer pero hindi ako natanggap dahil mas magaling ang mga nakasabayan ko. Sinubukan ko maghanap ng kahit na anong trabaho pero hindi pa rin ako pinalad. Karamihan kasi sa mga kumpanya ay naghahanap ng mga nakadalawang taon sa kolehiyo. Nawala na ako ng pag-asa pa sa buhay dahil sa mga nangyayari. Wala naman ako mapagsabihan noon dahil ako pa rin ang magiging mali sa huli. Sinikap kong isolo lahat ng masasamang nangyayari sa akin. Ipinangako ko na lamang sa sarili ko na oras na mabigyan ako ng tsansang makabangon ay tatakbo ako kaagad, palayo sa pamilya ko. Liz, ano na? Ano nang plano mo sa buhay? Habang buhay ka na lang bang magiging palamunin dito sa bahay? Naghahanap na po ako ng trabaho. May balita na ba kung may tatanggap sa'yo? Naghihintay pa rin po ako sa ngayon. Tatawag na lang daw sila sa akin. Yan naman lagi sinasabi nila. Tatawag ko no, pero ang totoo, hindi ka nila talaga tatanggapin na makapasok. Be positive po. Baka masyado kasing maraming aplikante kaya natagalan silang tumawag. Maghintay na lang po tayo ng konti. Ay, sana nga may kumuha na sa'yo para di ka na kailangang ibugaw ng nanay mo sa iba. Nabalitaan niyo po yun? Hindi naman bagay sa'yo ang mag-asawa eh. Hindi pa siguro ngayon. Kailangan mo muna magtrabaho. Ayusin mong sarili mo. Salamat po tay, naiintindihan niyo. Kapag kasi nakapag-asawa ka na, baka lalong di ka na namin maasahan. Siyempre magkakaroon ka na ng sariling pamilya eh. Paano naman kami? Paano mo kami matutulungan? Yun lang pala ang rason kaya ayaw niyo ako mag-asawa eh. Akala ko pa naman kinampihan niyo na ako kasi concerned kayo. Mas concerned pa pala kayo sa perang ibibigay ko. Ewan ko ba dyan sa nanay mo kung bakit di niya maisip na mas lalo kaming mawawala ng pakinabang sa'yo kung mag-aasawa ka na. Tay, may tatapusin lang po ako sa kwarto. Teka nga, tumayo ka nga muna saglit. Bakit po? Gusto ko lang makita ang hubog ng katawan mo. Po? Bakit po? Para saan? Hoy, wala akong masamang binabalak sa'yo ha. Gusto ko lang makita kung papasa ka rin sa sinasabi ng kaibigan ko. Ano po yun? May sinabi kasi yung kaibigan ko na pwede siguro sa'yo yun. Ano nga po yun? Uso na raw ngayon yung nagbabayad para sa mga hubad na picture at video. Depende raw sa gusto ng kliyente. Ano? Karaniwan daw galing pa sa ibang bansa yung mga kliyente. Malaki raw ang bayad sa pagsasend ng mga picture na nakaubad. Gustong gusto raw nila ng mga payat at morena eh. Kaya bigla kitang naalala. Anong gusto niyong palabasin? Gusto niyo bang gano'n na maging trabaho ko? Bakit naman hindi? Praktikalan na tayo. Marami raw ang gumagawa nun eh. Bakit di mo subukan? Diba? Wala namang mawawala. Walang mawawala? Paano yung dignidad at respeto ko sa sarili ko? Trabaho lang naman yun. Pagkalipas ng 1 linggo mababawasan na yung pandidiri mo sa sarili mo.
Isipin mo na lang yung perang makukuha mo. Wow! Sana ganun lang kadali yung gusto nyong mangyari. Masasanay ka rin naman. Di ka naman gagalawin eh. Titingnan lang nila yung mga picture at video mong nakaubad. Para ka lang nagmo-model. Tay, hindi po. Ayoko po ng ganun. Huwag ka na mag-inarte. Kung sakaling may pagawa sa'yo bukod sa pagpaposing, sigurado naman akong mas malaking bayad yun. Makakapagpatayo na tayo ng bahay kapag nangyari yun. Makakatulong din yung perang makukuha. Paano to? Papasok na ako sa kwarto. Sinundan ako ni tatay para subukan pang kumbinsihin sa naisip niyang trabaho ko. Sinarado ko na kagad ang kwarto para maiwasan siya at tumigil na. Hindi pa rin niya ako tinigilan at sinubukan pa rin niya akong kausapin kahit nasa labas siya ng pinto ng kwarto ko. Hindi na ako nagsalita, Papa Dudut. Nandiri ako lalo na sa mga sinabi niya kahit siya na lamang daw ang magpicture sa akin para hindi na kailangang gumastos ng professional na photographer. Hindi ko talaga maintindihan noon kung bakit hindi niya makitang mali ang pinapagawa niya sa akin, Papa Dudut. Nagkalukbong ako ng kumot kahit sobrang init para lamang mabawasan ang naririnig ko kay tatay. Makalipas lamang ang ilang sandali ay natahimik din ang paligid ko. Naupo ako sa gilid ng kama habang sinasabunutan ang sarili ko. Hindi ako makapaniwalang nagawang isuggest ni tatay ang ganong klase ng trabaho sa akin. Sinubukan kong alisin sa isipan ko ang naging usapan namin pero hindi ako nagtagumpay, Papa Dudut. Gusto kong lumabas ng kwarto pero natakot ako na baka nag-aabang lamang si tatay sa akin. Tumambay pa ako saglit sa kwarto ko at hindi ako gumawa ng kahit na anong ingay para hindi matokso si tatay na lapitan akong muli. Nakontento ko sa katahimikan sa paligid ko kesa sa ingay na ginagawa ng pamilya ko. Bigla na lamang akong naiyak sa hindi ko malamang dahilan at inayaan ko lang ang sarili ko sa ganong sitwasyon, Papa Dudut. Hindi ko alintana noon kung naririnig ba ako ng pamilya ko. Pinakawalan ko ang bigat na nasa dibdib ko, Papa Dudut. Hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko noon sa buhay ko. Basta ang alam ko lamang ay nakakulong ako. Pero hindi ko alam kung paano makakalaya sa napakabigat na sitwasyon ng buhay ko noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lagi na lamang akong lumalabas noon ng bahay, maiwasan lamang ang mga magulang ko. Kung saan-saan ako nagpupunta para lamang makalayo noon sa kanila. Ang gitara ko lamang ang dala ko noon kahit saan man ako magpunta para magsilbing kaibigan ko at tagapagpasaya. Madalas ay sa park ako nakatambay, Papa Dudut, at doon ay kumakanta lamang ako habang naggigitara. Hindi ko alintana ang mga taong nakatingin sa akin habang nagpapakalunod ako sa tunog ng gitara ko. Ang gusto ko lang noon ay makawala sa maraming gulo sa aking isipan na hatid ng mga magulang ko. Nakapikit ako habang kumakanta at sinusubukang balikan ang mga magagandang nangyari sa akin. Pero nahirapan akong gawin yon. Naramdaman ko naman ang pagbigat ng dibdib ko, pero agad kong napigilan ang pagbagsak na mga luha ko. Kaya naman bago pa ako tuluyang manghina ay tumayo na ako para umalis. Hanggang sa bigla akong nilapitan ng isang lalaki, nasa edad 50 na marahil. Natakot pa ako dahil baka pareho sila ng intensyon ni tatay. Nasira na talaga ang tiwala ko sa mga lalaki dahil sa naging suggestion ni tatay na gawin ko, Papa Dudut. Kinalma ko ang sarili ko at saka hinarap ang lalaking yon. Kung anumang kabastusan ang sasabihin niya sa akin ay nakapaghanda na ako ng isasagot, Papa Dudut. Hanggang sa hindi inaasahan ay inoffer niyang magtrabaho ako sa bar niya. Sinabi niyang nakitaan niya ako ng potensyal sa pagkanta at balak niya akong gawing regular na acoustic singer sa bar niya. Doon ako naiyak at muntikan pang
yakapin ng lalaking yon. Mabuti na lamang at nakapagpigil ako at ibinigay niya ang address ng bar at number niya. Nagpasalamat ako at saka umuwi ng bahay para ibalita sa mga magulang ko ang nangyari. Nay! Tay! May babalita po ako sa inyo. O ano bang ibabalita mo? Sana naman maganda yan, ha? Opo, magandang balita po to. Kanina sa park habang nakatambay ako, may lumapit sa aking lalaki. Aasawahin ka ba? Oy, sige, pwede na. Kahit hindi ganun kayaman, ayos na sa amin. Basta makapag-asawa ka lang. Hindi po. Inalok po ko ng trabaho ng lalaking nakilala ko. Baka naman katulad yan nung alok sa'yo ng tatay mo. Pwede ka naman sa ganong klaseng trabaho. Ang mahalaga, makatulong ka sa gastusin dito sa bahay. Kinuha po niya ako mag-set sa bar niya. Kakanta po ako doon mula Wednesday hanggang Saturday. Nako, sana di mo yan tinanggap ha. Siguradong maliit lang kita dyan. Baka nga mas malaki pa ang kita ng mga hostess sa beer house. Kalimutan mo na lang yung pagkanta na yan. Ang pag-isipan mong mabuti, yung inaalok ko sa'yo. Hihilata ka lang naman eh. Walang pagod at hirap. Katawan lang ang puhunan. Tapos na po tayo sa usapang yan, Tay. Sinabi ko na sa inyo na hindi ako komportable dyan. Kaya hindi ko magagawa yung gusto nyo. Oy, ba't di mo subukan? Ayaw mo lang ngayon, pero kapag na-try mo na, baka magustuhan mo rin sa huli. Iniisip ko pa lang po nandidiri na ako sa sarili ko eh. Ayoko pong gawin yun sa sarili ko. Mawawala yung pandidiri mo kapag nagsimula ka ng humakot ng maraming pera. Oo nga! Walang sinabi ang kikitain mo sa pagkanta. Doon ka na lang sa praktikal. Pero masaya po ako sa pagkanta. Nakakalimutan ko kahit papano yung lungkot at problema ko. Ang tanong, kaya ba niyang solusyonan ang problema natin sa pera? Hindi naman, di ba? Sipag lang po ang kailangan. Hindi uso sa Pinas ang sipag lang. Maraming masisipag na hindi naman pinapalad. Yan ang realidad na lagi kong sinasabi sa'yo, pero napakatigas talaga ng ulo mo. Pag-isipan mo ulit ang alok ko. Liz, hindi ka na bumabata. Habang sariwa ka pa at walang gaanong kulubot o peklat sa katawan, mas magandang gamitin mo na yan para magkapera tayo. Tama ang tatay mo, para makatulong ka naman. Ilang beses ka na namin pinag-uusapan ng mga kumari ko tuwing nagsisimba kami. Naawa na nga sila sa'yo dahil patapon na yung buhay mo eh. Hindi katulad ng mga anak nilang panganay na nakakatulong na sa mga gastusin sa bahay. Kailan ka ba magiging katulad nila, ha? Hindi ako magiging katulad nila at ayokong maging katulad nila. Hoy! Huwag mo sinisigawan ang nanay mo ha! Isa ka patay! Hindi ba kayo nandidiri sa inaalok nyo sa akin? Anak nyo ko pero ang turing nyo sa akin, pokpok! Suko na kasi kami sa'yo! Kahit pilitin namin, wala kaming makitang magandang ginagawa mo! Tama naman! Kasi puro mali kong nakikita nyo! Ni minsan mula pagkabata ko, never ako nakarinig ng papuri sa inyo! Parang lagi niyong inaabangang magkamali ako! At kapag nagkamali ako, ang saya ninyo! Gusto niyo laging patunayan sa mga sarili ninyo na tama kayo at mali ako! Dahil ganun ka naman talaga! Wala ka naman kasing kwenta! Mahal, kumalma ka lang! Yang puso mo, baka mapano! Hindi eh! Sobrang na kasi itong panganay mo! Akala mo naman meron na talagang ipinagmamalaki, wala pa naman! Tayo na nga nag-aalok ng kabutihan sa kanya eh, pero masama pa rin ang tingin niya sa ginagawa natin! Hoy Liz! Makinig ka! Bahala ka na sa buhay mo simula ngayon ha! Suko na kami sa'yo! Matagal niyo na akong sinukuan! Alam niyo yan! Sa pagkakataong yon ay hindi na ako nagtago sa kwarto ko. Hindi na ako nagtiis magkulong sa kwarto tulad ng dati. Umalis ako kaagad ng bahay kahit na hindi ko pa alam noon kung saan ako pupunta. Naglakad-lakad lamang ako kung saan man ako dalhin ang isipan ko. Ilang waiting shed ang napuntahan ko para huminto at umiyak. Hindi ko pinansin na mga taong nakatingin sa akin. Kahit anong pag-iyak ko noon ay hindi ko maintindihan kung bakit
Hindi gumaan ang pakiramdam ko. Dati naman ay nagwo-work ang pag-iyak ko para mawala ang sakit, pero sa pagkakataong iyon ay parang mas lalong bumigat ang pakiramdam ko. Naisip ko na kaya siguro ganon ay dahil doon ko palang lubos na unawaan ang kalagayan ko. Malungkot akong tao dahil yon ang pinaparamdam sa akin ng pamilya ko. Sa ilang dekada kong buhay ni minsan ay hindi ko naramdamang masaya ako sa piling nila at ganon din sila sa akin. Nagtungo ko sa isang simbahan at doon ay nagdasal. Hindi ko nakaugaliang magsimba dahil ni minsan ay hindi ako sinama ni nanay doon. Inaral ko kung paano magdasal dahil pakiramdam ko ay mali na naman ang magagawa ko. Hanggang sa napapikit ako at natural na lamang na lumabas sa isipan ko ang mga nais kong ibulong kay Lord. Doon ay nawala kahit papaano ang bigat. Doon ay nawala na rin ang mga luha. Nagtagal pa ako marahil ng 30 minutos sa simbahan bago ako nagpasyang umalis at bumalik ng bahay. Walang kasiguraduhan noon kung ano ang maaabutan kong eksena sa bahay. Pero naisip kong kailangan ko na silang harapin dahil pagod na akong magtago lagi. Papa Dudut. Mabuti naman at umuwi ka na. Magpapahinga na po ako. Bago ka magpahinga, pwede bang mag-usap muna tayo? Tungkol saan po bang pag-uusapan? Tungkol sa mga plano mo sa buhay. Baka po pwedeng pagpabukas na lang natin yan, inaantok na po ako eh. Kailangan na nating maayos tong gulong nangyayari sa atin. Hindi na maganda na nasa iisang bahay tayo tapos away tayo ng away. Wala naman po akong balak makipag-away. Gusto ko nga rin po sana magkaayos tayong lahat eh. Nakakapagod na pong ipaliwanag ang sarili ko. Pagod na po ako magtago kapag hindi niyo ako maintindihan. Alam mo Liz, naiintindihan kita. Pasensya ka na ha, kung lagi ka naming napagbubuntunan ng galit. Sorry din po kung madalas akong nadadala ng emosyon. Hindi ko na rin kasi alam ang ginagawa ko eh. Napapagod na rin ako sa buhay na ganito. Nahihiya na ako sa nangyayari sa akin. Ito na ang pagkakataon natin para maayos na ang lahat. Maganda rin na wala ang nanay mo ngayon para mailabas mo ang mga hinanakit mo sa buhay. Alam ko namang matindi ang alitan nyo mula nung bata ka pa lang eh. Lagi po kasing palpak ang tingin niyo sa akin ni nanay eh. Lalo na si nanay. Alam ko naman po na nagkamali ako dati pero sana wag niyo na lang ipaalala yun lagi sa akin. Mas lalo kasi ako nadadown at nawawalan ng pag-asa eh. Hayaan mo na yun. Natural lang na dumadaan sa pagre-rebelde ang mga kabataan. Kahit kami ng nanay mo aminado naman sa pagkukulang namin sa'yo. Kaya lang di namin magawang aminin. Kasi mahirap yun sa mga magulang. Alam ko po. Balang araw kapag nagkaroon ka na ng sarili mong pamilya, maiintindihan mo kami. Kahit wala pa po, naiintindihan ko na kayo ngayon. Thank you, Tay ah. Sorry po ulit. At sana, maintindihan mo rin ang sasabihin ko ngayon. Tay, kung tungkol po ito sa inaalok niyo sa akin… Huwag kang mag-alala. Walang kinalaman doon ang sasabihin ko. Wala talaga akong kwentang tatay pag nagkataon kung yun ang trabahong papakuha ko sa'yo. Nga pala, may napag-usapan kami ng nanay mo kanina nung umalis ka. Ano po yun? Napagkasunduan namin na mabuti pa siguro umalis ka na rito sa bahay. Akala ko po ba ayusin natin ang problema natin? Nakapag-usap naman po tayo. Kasi ilang taon na rin. Kaya ang nakikita na lang naming solusyon, umalis ka na lang. Pero Tay… Kesa nai-stress kami ng nanay mo sa nangyayari sa buhay mo. Pagod na rin kaming paulit-ulit lang humingi ng ambag sa'yo. Pero wala ka namang maibigay. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan naman kita kung di mo pa kayang magbigay ng pera. Kaya lang, praktikal kami ng nanay mo eh. Kailangan namin ng katulong sa gastusin. May konting tiwala kami nung una na makakatulong ka. Pero habang tumatagal, naubos na ang tiwala namin sa'yo. Bigyan niyo lang ako ng 1 buwan para makapag-ipon. Wag na. Mas maganda bukas na bukas umalis ka na.
Pakiusapan mo na lang yung bar na sinasabi mo kung pwedeng stay in ka na lang dun muna. Nakausap ko na kasi yung pinsan mong si Tonton. Ano pong kinalaman ni Tonton dito? Pupunta siya rito bukas dahil nakakuha na siya ng trabaho rito sa Maynila. Ipapaupa namin sa kanya yung kwarto mo. Para naman may pagkakitaan din kami ng nanay mo. Sa totoo lang last week pa siya nakikiusap. Kanina lang kami nakapagdesisyon ng nanay mo. Baka po pwedeng kahit sa sala na lang ako pansamantala habang di pa ako nakakahanap ng matutuluyan. Kasi anak, mas magandang ngayon pa lang mapuwersa ka ng magsarili. Kung dito ka pa rin sa bahay, aasa ka pa rin sa amin. Ayaw na sana naming maging responsibilidad pa namin ang pagkain at tutuluyan mo. Sana nagkakaintindihan na tayo ha? Tay, wala talaga ako mapupuntahan. Maawa naman kayo. Naaawa naman ako sa'yo. Kami ng nanay mo. Kaya lang anak, kailangan na rin namin ng pera Maawa ka rin sa amin ng nanay mo. Di po ba may nakuha na akong trabaho? Baka kapag-ambag na ako ngayon. Pero kumpara sa upa ni Tonton, mas malaki yun sigurado kaysa sa iaabot mo. Pasensya ka na anak ha. Pwede kitang tulungang mag-impake ngayon. Nakabili na ako ng mga karton kanina. Halika, tulungan na kita habang gumagapang pa yung kape sa ugat ko. Halika na, dali. Hinila na ako ni tatay para mag-impake na. Dinala na rin niya sa kwarto ang mga karton na nabili niya para mailigay ang mga gamit ko. Sinabi naman niya na kung hindi ko pa kayang bitbitin yon ay pwedeng itabi muna tapos ay balikan ko sa susunod. Nangihina na lamang akong sumunod noon sa gusto ni Tatay Papa Dudut. Nanginginig ang mga kamay kong naglagay ng mga damit sa bag ko. Kumanta pa noon si Tatay habang tinutulungan ako sa mga gamit ko at nung natapos kami sa pag-aayos ay saka siya nagpaalam para matulog na. Binilin din niya akong gumising ng alas 8 ng umaga para sunduin si Tonton sa terminal para hindi maligaw papunta sa bahay. Sinabi rin ni tatay na after noon ay pwede na akong umalis ng bahay. Naiyak na lamang ako pagkatapos umalis ang ex ko para pakiusapan kung pwedeng magstay muna ako sa kanila kahit na ilang araw lamang habang naghahanap ako ng matutuluyan. Mabuti na lang at pumayag siya dahil sinabi niyang mahal pa niya ako. Naawa ko sa kanya dahil ginamit ko ang nararamdaman niyang pagmamahal sa akin para may matuluyan ako. Kaya lang wala na kasi akong choice noon kundi ang pakisamahan ang ex ko. Nakipagbalikan siya sa akin at dahil lito ako ay pumayag naman ako. Magulo na talaga ang buhay ko, Papa Dudut. Nakapag-decide ako ng mga bagay na hindi ko naman gusto pero kailangan ko. Mas lalo ako nawala ng pag-asang makakabangon pa dahil bukod sa pamilya ko, nawala na rin ako ng tiwala sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano itatayo ang sarili ko dahil parang mas madali na lamang tanggapin ang pagkakadapa ko. Baka nga hanggang dito na lamang ang kaya ko na ayusin ang buhay ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Liz. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! May mga bagay na hindi natin inaasahan na magagawa natin at pwede itong pagmulan ng ikakasira natin o ng ibang tao. Dahil dito'y nagagawa nating pagtakpan ng kamaliang nagawa at pilit na itinatago hanggat kaya itong ibaon sa limot. At papangaraping hindi na kailanman maungkat ang isang sikreto. Ikaw kapuso, ano ang tinatago mong sikreto na malupit? Dear Papa Dudut,
Parati po akong nakikinig sa inyong programa. Ang ganda po kasi ng programa ninyo dahil nabibigyan ninyo ng pagkakataon ng ating mga kabarangay. Ang katulad ko na ikwento ang naranasan sa buhay. Mga ilang ulit na rin akong sububok na magpadala ng sulat ko sa inyo pero tuwing susubok po ako ay parati akong kinakain ng hiya. Na baka husgahan lamang ako ng mga tao. Pero naisip ko rin na kung hindi ko lalakasan itong loob ko ay hindi ko rin maririnig kung ano man ang maipapayo ninyo o ng ating mga kabarangay sa sitwasyon ko. Ako po si Carmen. Noong elementary pa lamang ako'y lumipat na ang pamilya ko sa Navotas. Galing po kaming Negros. Sa Navotas kasi yung tambakan ng mga isda na siyang hanap buhay ng parents ko. Karamihan ng mga kapitbahay namin sa Navotas ay may kaugnayan sa isdaang negosyo. Nang mag-18 years old na ako ay namasukan agad ako sa isang fast food chain. Dahil gusto ko magkaroon ng sariling pera para hindi ako aasa sa aking mga magulang. Sa pinagtatrabahuhan ay nakaipon naman ako ng kaunting pera, Papa Dudut. Dito ko sinimulan ang sarili kong negosyo kasama ang boyfriend kong katrabaho ko rin sa fast food chain. Gumagawa kami ng mga necklace at iba pang mga design gamit ang iba't ibang shells. Ito po ang naging negosyo ko, Papa Dudut. Nang mag-21 na ako ay nagkaroon na kami ng maliit na shellcraft stall. Katuwang ko pa rin sa negosyo ang boyfriend ko. Pareho kaming dalawa na hindi nakapagkolehiyo at umaasa lamang sa kasipagan at positive mindset na kaya naming palaguin ang perang pinuhunan dahil pareho rin kaming hindi umaasa sa aming mga magulang. Nang makita naming umaasenso na ang shellcraft namin, ay saka kami nag-decide na magpakasal, Papa Dudut. Aaminin ko na hindi ako nagalaw ng boyfriend ko sa mga taong nagkasama kami. Kaya sa unang gabi namin bilang mag-asawa ay nilubos-lubos namin na pagsaluhan ng aming mga sarili na puno ng pagmamahalan. Natikman ko ang pag-ibig sa kanyang mga bisig. Habang yakap-yakap ko siya ay pakaramdam ko ay sobrang saya ko. Pero hindi ko ina-expect na panandalian lang pala ang lahat dahil binawi siya sa akin. Namatay agad ang asawa ko matapos ang isang buwan naming pagsasama. Ang dating masayang pamumuhay ko ay napalitan ng lungkot, Papa Dudut. Akala ko'y wala ng pag-asa ang buhay pero muling lumiwanag ang buhay ko dahil sa isang buwan na pagiging mag-asawa namin ay nabuntis ako ng asawa ko. Biniyayaan kami ng Diyos ng isang anak na babae. Walang iba kung hindi si Rosemar. Papa Dudut, binuhos ko po ang lahat ng pagmamahal ko kay Rosemar. Ang mga hindi ko naranasang karangyaan sa buhay ay ibinigay ko sa kanya. Pinaaral ko ang anak ko sa kolehiyo at nang makatapos na ito sa kanyang pag-aaral ay agad naman itong nag-decide na magpakasal sa kanyang boyfriend na si Andrew. Ayaw ko pa sana siyang ipakasal pero buntis na ito kaya tinuloy ang pagpapakasal ni Rosemar kay Andrew dahil dapat nitong panagutan ng kaisa-isa kong anak. At gusto ng anak ko na lumipat na ng bahay kasama ang asawa niya. Ma, parang kailangan na naming lumipat ni Andrew ng bahay. Ano? Ito ba ang gusto mo, Andrew? Opo. Kasi nga po mag-asawa na kami. Naku, ayoko. Hindi talaga ako papayag na iwan mo ko, Rosemar. Kaya dito lang kayo tumira ni Andrew sa bahay ko. Malaki naman to. Anong gagawin ko sa bahay kung ako lang mag-isa rito, di ba? Nakakahiya naman po sa inyo, tita. Pwede naman po kami humanap ng maliit na bahay na uupahan. Napag-usapan na po namin to ni Rosemar. Naku, ano ba kayo? Gastos lang yun. At ano ba yung tita-tita na yan? Nakalimutan mo na naman. Dapat mama na ang itawag mo sa akin. Sorry po, mama. Ayan. Masanay ka nang tawagin akong mama, ha? Opo, mama.
Alam ko gusto mong masolo ang anak ko, Andrew. Pero iho, wag mo namang ilayo si Rosemar sa akin. Hindi pa talaga ako handa na lumayo ang anak ko sa akin eh. Si Rosemar lang ang anak ko kaya wag mo namang kaming paglayuin. Buti sana kung buhay pa ang mga magulang ko at may kasama ako sa bahay. Si Rosemar lang ang pamilya ko. Kayong dalawa. Kaya wag niyo naman akong iwan dito mag-isa. Maluwag ang bahay. Please anak. Andrew, wag mong ilayo si Rosemar sa akin. Sige po mama. Hindi ko ilalayo si Rosemar sa inyo. Sa bagay ma, tama naman po kayo na dito kami tumira. Tayong dalawa na nga lang ang magkasama tapos iiwan pa kita. Kaya nga, kaya wag na kayo mag-isip na bubukod kayo ng bahay at iwan ako. Parang hindi ko talaga kaya. Hindi ko matanggap ang idea na yan. Si mama talaga, mahal na mahal kaya kita. Hindi ko kayang iwan ang pinakamaganda kong mama. Asus! Mahal rin kita. Kayong dalawa ni Andrew. Kayo ang mga anak ko. Mahal ko kayo. Payakap nga sa baby ko. Ay, nga pala ma, next week magbabakasyon kami ni Andrew ha. Okay lang ba na ikaw muna mag-isa dito sa bahay? Paano kung sabihin kong hindi okay? Ma naman eh. Mag-honeymoon pa ba kayo? Nauna na nga ang full moon sa tiyan mo. Pasensya na po ma. Aalagaan ko naman si Rosemar at ang magiging anak namin. Nako, okay na yan. Ang importante, ilang beses ko na itong sinabi sa'yo ha, na huwag mong saktan at lokohin ang anak ko. Ako talaga makakalaban mo. Hindi po tayo darating doon ma. Hindi ko po sasaktan si Rosemar. Mahal na mahal ko po siya. Huwag kayong mag-alala sa amin. Kinikilig naman ako, Han. Asus, kayo talaga. Sa harap ko pa talaga kayo nagharutan. Ma naman, lambingan lang, hindi harutan. O siya, basta mag-ingat kayo. 3 buwan na lang at manganganak ka na, Rosemar. Excited na ako sa apo ko. Magiging lola ka na, ma. Parang ang bata pa ni mama para tawaging lola. Tama si Andrew, dapat hindi lolang itawag ng apo ko sa akin. Ano po ba dapat, ma? Mommy! Mommy ganda! Pwede. Ayan, baby. Excited na ang mami mo na makita ka. Ang maganda mong mami. Marunong pumili ang anak kong si Rosemar ng lalaki kung pisikal lamang ang pag-uusapan, Papa Dudut. Matikas ang pangangatawan ni Andrew, maputi at matangkad. Matangos ang ilong at pwede nga siyang maging artista o model sa kanyang kagwapuhan. Makalaglag panty ang tindig, dala ng pagiging mistiso nito. May lahi kasi siya at sa pagkakaalam ko ay 1/4 ang dugong puti niya. Taga-Olonga po ang mga magulang niya. Nag-iba ang takbo ng buhay simula nang merong lalaking nakatira sa amin, Papa Dudut. May tumutulong na sa aking magbuhat ng mga shells kapag nasa bahay si Andrew. Pansin ko na maganda ang forma ng katawan niya. Ang braso nito'y alam na alam kong matigas tuwing nagbubuhat siya ng mga sako ng shells. Minsan ay nakasalubong ko siyang nakatuwalya lamang galing banyo matapos po itong maligo. Parang akong teenager na ngayon lang nakakita ng magandang hubog ng katawan ng isang lalaki. Pilit kong hindi pag-isipan ang nakita ko pero nakakatakam po ang katawan ni Andrew. At mas lalo akong nawiwindang tuwing ngingiti siya sa akin. Sobrang sweet ni Andrew sa akin, Papa Dudut. Hindi ko may pagkakaila sa sarili ko na nagkaka-crush ako sa asawa ng anak ko. Kaya sobrang kaba ng dibdib ko ng isang araw ay kami lang dalawa sa bahay at nilapitan niya ako para kausapin tungkol sa mga bagay-bagay. Kausapin niyo naman ako. Iniiwasan niyo ba ako? Naku, bakit naman kita iiwasan? Busy lang ako, marami akong orders ngayon. Tulungan ko na po kayo. Naku, wag na, kaya ko na to. Magaan lang naman. Ako na ang bubuhat galing dito sa mesa. Ako na po ma. Andrew, please. Bitawan mo ang kamay ko. Oh, nanginginig kayo?
Please, bitawan mo na ako. Ma, alam kong matagal mo na akong tinitingnan. Ilang beses na kitang nahuli na tinititigan mo ko. Alam kong may lihim kang pagtingin sa akin. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Tumigil ka nga. Alam kong tama ako. Gusto mo ko, Ma. Halata sa tingin mo. Hindi mo ba naririnig yung sarili mo? Irespeto mo naman ako bilang magulang ng asawa mo. Parang anak na kita. Walang makakaalam. Ikaw at ako lang. Lumayo ka nga, Andrew. Baka kung ano magawa ko sa'yo. Hindi ba tuwing naliligo ako, hinihintay mo na lumabas ako ng banyo para lang makita ang katawan ko? Ilang beses kitang nahuli. Ilang beses kong sinadya yun. Doon ko natumbok na tama ang hinala ko. Walang duda. Gusto mo nga ako. Hindi totoo yan. Malisyoso ka lang. Ma, sabi ko nga sa'yo, walang makakaalam. Andrew, isa na lang. Bitawan mo ko. Huwag ka na mag-deny, Ma. Alam kong tinatago mo lang yung nararamdaman mo sa akin dahil asawa ko ng anak mo. Andrew, please. Magiging sikreto natin to. Itatago natin. Promise yan. Walang makakaalam. Tigilan mo ko, Andrew. Ano ba? Andrew! Tama ako, di ba? Gusto mo ako. Please, bitiwan mo ko. Di ba ito ang gusto mo? Andrew, wag mong sasabihin kahit kanino to. Oo naman. Patay din ako kay Rosmar kung malalaman niya to. Ibig sabihin ba nito, pumapayag ka na maging tayo? Magiging kabit ako ng asawa ng anak ko? Huwag mong sabihin yan. Hindi ka kabit. Ang mahalaga, magagawa mo ang gusto mo sa akin. Ang mga pantasya mo magkakatotoo. Deserve mo rin ang sumaya, Carmen. Pero Shh! Halika dito. Umupo tayo. Alam mo ba, hindi lang ikaw nagpapantasya. Carmen, pinagpapantasyahan din kita na isang araw magkatabi tayo tulad nito. Na hinahawakan kita, hinahalikan. talaga ba? Oo, maniwala ka. Gusto kita, Carmen. Gustong gusto. Papadudot sobrang kakaibang init ang naramdaman ko habang dumadampi ang mga labi ni Andrew sa mga labi ko. May ibang kuryenteng pumasok sa pagkatao ko. Ang kanyang mga braso na hinihimas ko at ang kanyang matipunong dibdib na bumabangga sa akin ay sobrang nagbibigay ng ibang init sa aking pagkatao. Sa aking pagkababae na matagal nang hindi nakayakap ng isang lalaki. Ginawa namin ang gawaing mag-asawa, Papa Dudut. Binigay ko ang sarili ko kay Andrew nang walang pag-aalinlangan dahil sa mga oras na yon ay uhaw na uhaw ako sa init na mga bisig ni Andrew. Ang nasa utak ko lamang ay mairaos ang nararamdaman ko na matagal ko nang pinipigilan. Hindi ko inisip ang pinagsaluhan kong kaligayahan ay ang kaligayahan ng anak ko. Inisip ko lamang na parang hiniram ko lamang ang oras na yon. Si Andrew. Wala sa isipan ko ang magiging kabit niya, ang maging karibal ng sarili kong anak at hindi ako mga agaw, hiniram ko lang sandali si Andrew noon. Pero kabit ba ang tawag sa akin at paano kong malalaman ng anak ko ang sikretong malupit na ito na may nangyari sa aming dalawa ng manugang ko na si Andrew, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, inilihim namin ni Andrew ang naging relasyon naming dalawa. Hindi ko lubos maisip sa buhay ko na magiging kabit ako ng asawa ng anak ko. Hindi ko akalain na magiging ahas ako sa anak ko. Kahit ganito ang nangyari ay mahal ko ang anak ko. Ayaw kong masaktan siya at ayaw kong masira ang pamilya nilang dalawa ni Andrew. Kaya walang araw na hindi ako natatakot na baka mabunyag na. Sa iisang bahay ay may dalawang ilaw na pinagsasaluhan ng nag-iisang haligi nito. Tama po, nakikisalo lamang ako. Hindi ko aangkinin si Andrew, hinihiram ko lamang siya.
Tuwing wala si Rosemar ay nagaganap ang mga gusto namin ni Andrew. Malaya kaming ginagawa ang nagpapasaya sa aking pagkababae. Umabot ako sa punto na parang parati kong hinihiling na sana'y parating wala ang anak ko para kaming dalawa lamang ni Andrew ang nasa bahay at mangyayari ang gusto naming mangyari na walang nakakaalam. Umabot ako sa ganon, Papa Dudut. Isang araw nang magsiping kaming dalawa ni Andrew ay muntik na kaming mahuli ni Rosemar. Dumating siya sa bahay eksaktong patapos na kami ng pinagsaluhang init sa sahig kasama ang mga shellcraft. Hindi ko pala nalakang pinto ng kwarto. Mabuti na lamang at madali lang maisuot ang duster ko at si Andrew ay agad niyang naisuot ang shorts niya. Akala ko talaga ay katapusan na namin at mahuhuli na ang ginagawa naming pagtataksil. Sobrang fresh pa sa memory ko kung gaano ako natakot sa mga oras na yon. Rosemar! Han! Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Pawis na pawis ka. Mainit kasi. Sa bagay, mainit talaga ngayon. Ay, sobra. Pinagbuhat ko rin kasi siya ng mga sako ng mga shell para tuhugin na namin. May order kasi. Naku ma, dahan-dahan din kayo ha. Hindi na kayo bumabata. Kailangan lang tumatapos. Suki ko kasi kaya minamadali ko na. Mabuti at nandito si Andrew, may tagabuhat ako. Alam mo naman na kailangan ni Mama ng tulong. Matibay naman ang mga braso ko kaya kayang-kaya to. Huwag mo na yang i-flex-flex. Ikaw talaga. Salamat Han sa pagtulong mo kay Mama ha. Naku, magpunas ka na nga ng pawis mo kasi ayoko sa amoy pawis ha. At saka magsuot ka na rin ng t-shirt mo. Bakit? Ayaw mo makita ang magandang katawan ko? Ikaw talaga? Kumusta nga pala ang anak ko? Nasa kwarto, natutulog. Pinatulog ko. Ma, salamat sa lahat ng tulong niyo sa pamilya ko ha. Okay lang ba talaga na dito lang kami tumira o mas dapat sigurong lumipat na kami para hindi ka namin naaabala? Naku, hindi kayo nakakaabala. Masaya ako na nandito kayo. Nakikita ko kayo at ang apo ko. Tama si Mama, Han. Dito na muna tayo. Walang kasama si Mama. Pag nagkataon itong mga shell niya lang pati ilang trabahador niya sa store ang kasama niya rito. Iba pa rin kapag nandito tayo. O sige, mas komportable naman ako na dito tayo pero Andrew, humanap ka ng trabaho ha. Sabi ng papa mo dapat na tayong lumipat ng bahay para daw magpursige kang maghanap ng trabaho. Si Papa talaga. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako pero for now, dito muna ako tutulong sa negosyo ni Mama Carmen. Lalo na ngayon na marami ang order kaya inaakit niya na dito para dito gawin ng iba. Alam mo, okay na okay sa akin kasi nakakatulong ka dito kay Mama. Pero mas maigi rin na may totoong trabaho ka talaga. Don't worry, Han. Hahanap ako. Pakis nga ako. Naku, magpunas ka muna. Amoy pawis ka talaga. Parang pagod na pagod ka sa pagbubuhat ah. Ito na nga, magpupunas na. Punta lang ako sa kwarto natin. Maligo ka na rin. Tsura nito. Ma, okay ka lang ba dito? Okay lang ba ang lahat pagdating sa negosyo mo? Bakit naman ako hindi magiging okay? Kabisado ko na ang pasikot-sikot dito tsaka hindi naman ako nawawala ng customer. Ito ang libangan ko at dito kita binuhay. Sa bagay. Tsaka alam ko nag-e-enjoy ka dito. Pero ma, alagaan mo rin yung sarili mo ha. Parang hindi ka na nagsusuklay eh. Tsaka ma, magbra ka rin kahit nandito ka lang sa bahay. Baka mamaya may makakita sa yung ibang tao. Ngayon lang naman to. Mainit kasi. Kahit na. Ikaw talaga ma. Payakap nga ako sa mama ko. Mahal na mahal kita ma. Mahal din kita anak. Ay teka, pawis ka rin ma. Ano ba tong init ngayon ano? Grabe tuloy yung tagaktak ng pawis nyo. Kaya nga sobrang init. Pinapawisan ako. Kailangan ko na rin magpunas. Kailangan mo nga ma.
Sa oras na yon, Papa Dudut, ay sobrang kaba po ang nararamdaman ko. Paano kung nabuking kami at nakita ng anak ko ang ginawa naming kataksilan? Kaya naging wake-up call sa akin na muntikan kaming mabuking na dalawa ni Andrew. Kaya naisipan kong gusto ko nang tigilan ang anumang ugnayan naming dalawa ni Andrew. Baka dahil ilang beses ko lang na-enjoy ang pagsasama ng asawa ko noon sa kama, kaya naging ganito ang tingin ko sa pakikipagtalik kasama si Andrew. Baka hinahanap ko lamang ang mga kulang na panahon na dapat ay pinagsaluhan namin noon ng asawa ko, at si Andrew na ang tumupad ng gawaing dapat natugunan ng asawa ko. Kaso'y binawian siya ng buhay at 1 buwan ko lamang siyang nakapiling. Sobrang gulo ng isip ko dahil alam kong masama ang ginagawa ko. May parte sa buhay ko na gusto ko nang wakasan talaga ang namamagitan sa amin, pero may parte rin sa pagkatao ko na gusto kong ipagpatuloy ang kung anuman ang meron kaming dalawa ni Andrew. Mahirap po talaga ang pinagdadaanan ko, Papa Dudut. Kaya isang gabi naisip ko na pumunta sa isang bar para makahanap ng kahit sinong lalaki para mapatunayan na hindi pagmamahal ang nararamdaman ko kay Andrew, kundi tawag lamang ng laman. Pangangailangan lang ng katawan, ang pananabik lang sa init ng isang lalaki, kaya ako nagkagusto kay Andrew. Kaya noong nasa bar ako habang lasing ay namit ko ang kaedad kong si Domeng. At ang sumunod na nangyari ay nagising na lamang ako sa kama katabi siya. At iba na ang damit na suot ko. Ano nangyari? Anong ginawa mo sa akin? Bakit ito na ang suot ko? Ano nangyari? Ito naman, masyado kang praning. Relax ka lang. Nakakapraning naman talaga. Wag mo akong pagtawanan. Anong ginawa mo? Teka, may nangyari ba sa atin? Anong ginawa mo sa akin? Nangyari sa atin? Naku, wala. Mali ang iniisip mo. Matino akong lalaki, no? Hindi ako naniniwala sa'yo. Grabe ka naman. Nagmamalasakit na nga ako sa'yo eh. Anong malasakit ang pinagsasasabi mo? Yan ang problema. Magpapakalasing ka na sobra tapos ngayon nagbibinta ka ng kung ano-ano. For the record, walang nangyari sa ating dalawa. Hindi naman ako ganung tao. May respeto ako sa babae kasi may kapatid din naman akong babae at may nanay ako. Pero bakit nandito ako sa kama mo? Bakit magkatabi tayo at bakit iba na tong suot ko? Nasobrahan ka sa inom kaya nasukaan mo yung damit mo. Kaya pinalitan ko suot mo. Ibig sabihin nakita mo ang katawan ko? Ano naman? Gusto mo matulog na may suka? Nakakahiya. Huwag ka nang mahiya. Ang importante, maayos ka na. Kailangan ko na palang umuwi. Pero ang sakit ng ulo ko. Hangover yan. Uminom ka na maraming tubig. Pinagluto na rin kita na makakain mo. Kumain ka muna bago ka umuwi sa inyo. Salamat. Domeng. Ako si Domeng, Carmen. Sobrang nalasing ata talaga ako kagabi. Hindi ko na maalala pangalan mo. Ano pa kaya mga pinaggagawa ko? Medyo halatang lasing ka nga kagabi pero maayos ka pa naman. Wala kang ibang ginawa kundi ang sumuka. Naku, para akong matandang lasengga. Hindi naman. Halata lang na hindi ka sanay uminom. Hindi nga ba? Oo, hindi nga. Domeng, salamat ha. Kung hindi ikaw ang nakasama ko, baka ano nang nangyari sa akin. Walang anuman. Sige na, tumayo ka na dyan. Kumain ka. Kaya mo na ba? Parang kaya ko naman pero mabigat pa rin ang ulo ko. Mawawala rin yan. Sana nga mawala agad to. Pero parang lalagnatin ako sa sakit. Ihahatid na kita mamaya kung okay lang sa'yo para naman makauwi ka na maayos. Naku, wag na. Kaya ko na. Ito naman, huwag ka na mahiya. Wala naman akong trabaho ngayon. Kaya hindi abala sa akin kung yan ang iniisip mo. Salamat, Domeng. Teka, baka may asawa ka na at ako… Single pa ako. Talaga? Oo. Parang kailangan ko na nga ng kasama pa uwi. Ayun. Sasamahan kita pa uwi. Kumain ka muna. Sige. Matapos akong kumain ay hinatid na ako ni Domeng sa bahay, Papa Dudut.
Siniguro niya talagang safe akong makakarating sa bahay. Sa totoo lang ay naging kampante ako sa kanya kaya noong niyaya niya akong lumabas ay sumama agad ako. Madali niyang nakuha ang loob ko, madali niya akong napaibig. O pag-ibig ba talaga ang nararamdaman ko sa kanya sa mga oras na yon? Basta ang alam ko sa sarili ko ay gusto ko nang mawala ang pagnanasa ko kay Andrew. Gusto kong putulin ang ugnayan naming dalawa at hindi na higit pa sa pagiging mother-son-in-law ang relationship namin. Gusto kong maging normal na manugang na lamang ang relasyon ko sa kanya. Gusto kong magpakaina sa anak ko at hindi ang maging kahati sa asawa niya. Walang gabi na hindi ako inuusig ng konsensya ko sa ginawa namin ni Andrew. Patuloy din ang paglapit niya sa akin para gawin ang nakagawian namin. Pero tumatanggi na ako at nahahalata niyang may iba akong lalaki. Ang hindi niya alam ay gusto kong limutin siya. Pero paano kung nasa isang bahay lamang kami nakatira kasama ang anak ko? Kaya kapag magkasama kami ni Domeng ay mas nararamdaman ko ang kapayapaan na sana'y si Domeng na lamang ang dumating kaagad sa buhay ko para hindi na nangyari sa aming dalawa ni Andrew ang kasalanang pinagsaluhan namin. Walang sabit si Domeng at may trabaho po ito. Hindi siya kagwapuhan, Papa Dudut, pero hindi naman sa lahat ng oras ay ang panlabas na anyo ang batayan kung mahal mo ang isang tao. Nasa puso ang pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal ay yung wala kang nasasaktan na ibang tao at hindi mo tinatago ito dahil kapag nabunyag ay tiyak na ikakasira talaga ng buhay mo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matapos ang halos 3 buwan nang una kong makilala si Domeng ay naging kami ng dalawa kaagad, Papa Dudut. Gusto ni Domeng na ipaalam namin ito sa anak ko dahil hindi naman ako bata para ilihim ang tungkol sa amin. At pareho naman kaming walang sabit na dalawa. At dito ko na nga sinabi kay Domeng ang tungkol kay Andrew dahil gusto kong tapat ako sa kanya. At kung hindi niya matatanggap ang nakaraan ko ay hindi ko ipipilit ang sarili ko. Ang akala ko'y hihiwalayan niya ako, Papa Dudut, pero hindi. Mas minahal niya ako at hindi niya ako hinusgahan. Para sa kanya ay pinagtagpo kami ng tadhana para iligtas ako kay Andrew at maibaon sa limot ang sekretong ugnayan ko sa asawa ng anak ko. At matigil na ang hindi kanais-nais na ugnayan ko kay Andrew. Na dapat ay manatiling manugang lamang si Andrew sa buhay ko. Kaya hindi maiaalis na mainit ang ulo ni Domeng tuwing naiisip niya ang tungkol kay Andrew. Para sa kanya isang oportunista ito at tinitake advantage ang kahinaan at sitwasyon ko para makuha ang gusto nito. Ang sabi sa akin ni Domeng na kailangan nang malaman ni Rosemar ang tungkol sa relasyon naming dalawa ni Domeng para tumigil na si Andrew sa kanyang pangungulit sa akin. Ayaw din ni Domeng na malalaman ni Andrew na alam niya ang tungkol sa naging relasyon ko kay Andrew. Ang gusto niya na tinanggap niya ako bilang ako at dapat hindi na niya iisipin pa ang tungkol kay Andrew. Lalo na't alam niyang putol na ang ugnayan ko dito at sure akong wala na talaga, Papa Dudut. Nakapagdesisyon na akong tigilan na ang kahibangan ko kay Andrew. Pero isang araw ay nagalit si Andrew sa akin ang kamilang dalawa sa bahay. Nalaman niya na pinaalam ko na kay Rosemar ang relasyon naming dalawa ni Domeng. Ano ba, Andrew? Tingnan mo ko! Anong ginagawa mo? Kaya ba ayaw mo na sa akin dahil dun sa matandang lalaking yun? Hindi siya matanda. Kaedad ko siya. At wala siyang sabit. Siya ang dapat kong patulan at hindi ikaw. Kaya tigilan mo na ako. Mahal ko si Domeng. Mahal ko siya kaya pwede ba tigilan mo na ako? Hindi ako naniniwalang mahal mo si Domeng. Gusto mo lang takasan ang relasyon natin. Ito ang tama. Walang tayo. Dapat sa simula pa lang alam mo na walang tayo. Carmen naman. Alam kong masaya ka sa akin. Masaya ka sa ginagawa ko sa'yo. Andrew, tama na. Mahalin mo ang anak ko. Yan ang tama mong gawin. At ang mahalin ko si Domeng ang nararapat kong pagtuunan ng pansin. Kaya please lang tumigil ka na.
Hindi pwede. Pwede! Huwag mong putulin ang ugnayan natin. Pwede naman nating itago to eh. Ano? Itago? Hindi, Andrew. Hindi na tayo magtatago. Ayoko na kaya wala nang itatago. Pero gusto mo ko. Anong gusto mo? Maghubad ako ngayon? Dito sa harapan mo? Wala namang tao ngayon, tulad ng dati. Pwede nating gawin ngayon. Hindi ba ito ang gusto mo? Huwag kang mag-alala. Paliligayahin kita. Tama na! Tumigil ka na! Anong ginagawa mo sa mama mo? May tinatanong lang ako kay Mama. Bitiwan mo siya! May tinatanong lang naman ako. Bakit? Sino ka ba? Ako si Domeng. Wala ka talaga respeto sa mama mo, no? Nire-respeto ko siya. Ganyan ba pagrespeto? Yung nasasaktan na si Carmen sa higpit ng pagkakahawak mo? Ganyan ba ang asta ng isang manugang? O baka naman, hindi mo mapigil ang sarili mo? Ano pinagsasabi mo? Tigilan mo si Carmen! Domeng, huwag ka nang makialam. Hindi! O ikaw! Baka akala mo hindi ko alam na malaki ang atraso mo. Hindi ka dapat pamarisa dahil oportunista ka. Anong pinagmamalaki mo? Yung itsura mo? Alam mo kung ano meron kami ni Carmen? Alam na alam ko kung walang iyaan mo. Kaya bitiwan mo na si Carmen. Ano? Hindi mo ba rin bibitawan? Bakit? Anong gagawin mo kung hindi? Iba talaga yung apog mo ah! Ano ba? Tumigil kayo! Kapal ng mukha mo! Walang iya ka! Pakialamero! Ikaw ang walang iya! Wala kang respeto! Puro kayo ba yung nasa isip mo? Wala Ibang kang klase pake! ka! Dapat sa'yo nilulumbong! Ha? Doon na tayo sa loob ng kwarto ko. Andrew, umayos ka ah. Umayos ka bilang asawa ng anak ko. Umayos ka bilang tao dahil gusto ko na magpakatao. Hindi ako hayop. Sana ilagay mo yan sa utak mo. Mahalin mo ang anak ko. Yun ang dapat mong gawin. Halika na, Domeng. Ayusin mo yung pagbumukha mo ha! Domeng, tama na. Tigilan mo na yan. Papadudot naging panangga ko si Domeng laban kay Andrew. Siya ang matibay na pader na sinasandalan ko sa mga oras na yon. Kung wala si Domeng, siguro ay patuloy akong ginagamit ni Andrew. Patuloy ang pagtataksil ko sa anak ko at patuloy ang ahasan sa loob ng bahay. Nalaman ni Rosemar ang nangyari kay Andrew at kay Domeng. Naging masama ang loob ni Rosemar kay Domeng dahil sa natamong pasa ni Andrew sa mukha niya. Hindi alam ni Rosemar ang tunay na nangyari at pinalabas lamang namin na nag-aaway ang dalawa. Kaya nagsapakan dahil hindi sa pagkakaintindihan. Kaya naisipan kong lumipat na lamang kami ni Domeng ng bahay. Ibinigay ko sa anak ko ang bahay ko bilang pamana sa kanya at bilang kabayaran sa nagawa kong kasalanan na hindi niya alam. Gusto kong umiwas na sa gulo, Papa Dudut. Gusto kong iwasan ang tukso at gusto kong iwasan si Andrew. Ayaw pa sana ni Rosemar na ipamana ko sa kanyang bahay at lumipat na kami ni Domeng pero tinanggap niya rin ang desisyon ko. Nasa Navotas pa rin ang shellcraft ko at umuupa kami ng maliit na bahay ni Domeng. Para kami nagsisimula parang katulad ng una kong asawa. Naisipan din namin ang magpakasal para tuluyan ang kalimutan ng tila bangungot ko sa tuwing nakikita ko ang anak ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, tuwing kaharap ko si Rosemar ay inuusig ako ng konsensya. Isang araw, Papa Dudut, ginawan ako ng surprise birthday party ng anak kong si Rosemar. Nandun syempre si Andrew. Masaya ako sa surprise pero kumakabog sa kaba ang dibdib ko tuwing kaharap ko si Andrew. Lalo na't nagsisimula na naman siya sa mga banad niya sa akin. Carmen, Huwag kang magsimula, Andrew. alam kong gusto mo pa rin ako. Pwede pa rin natin gawin yung mga ginagawa natin. Sa totoo lang, miss na kita. Tumigil ka. Baka may makarinig sa'yo. Sige na, magkita tayo. Pwede tayo sa motel. Hindi mo ba talaga ako titigilan? Tama na yung mga panahon na yon. Malaking pagkakamali yon. Hindi dapat ako nagpadalos-dalos eh. Dapat igalang mo rin ako bilang nanay ng asawa mo. Ikaw naman? Binabastos na naman kita pag gusto mong bastusin kita. Anong meron dito?
Parang kanina ka pa kumukuha ng lechon, Andrew ah. Ako na, kukunan kita para matapos na. Carmen, hinahanap ka ni Rosemar. Asikasuhin mo na mga bisita mo. Sige, pupuntahan ko siya. Umayos kayong dalawa ah. Sige na, punta mo na sila. Ako nang bahala dito. Hindi mo ba talaga siya titigilan? Hindi ka pa ba marunong makontento at lumugar ha? Alam mo dapat na kung ano lang ang para sa'yo, yun lang ang kunin mo. Kung hindi ka lang asawa ni Rosemar, pinagulpi na kita eh. Gusto mo bang sabihin ko kay Rosemar yung kademonyohan mo para matigil ka na? Sasabihin ko na pinipilit mo lang si Carmen. Sasabihin ko rin sa asawa mo na isa ang walang kwentang tao dahil pati nanay niya mismo, inaswang mo. Hoy, wag mo akong subukan. Pinalagpas ko lahat ng mga nangyari sa inyo. Pero ngayong asawa ko na si Carmen, hindi ka na makakaporma ng alanganin. Ang bait ni Carmen sa inyo tapos winawalang hiya mo. Kaya subukan mo ulit hirita si Carmen. Ako natutugba sa'yo. Naintindihan mo? Bobo ka ba? Hindi mo naintindihan yung sinabi ko? Naintindihan ko. Han, ano nangyayari dito? Tito Domeng, sana naman hindi kayo ulit magkainitan ni Andrew ha. Birthday ni Mama. Baka bugbugin nyo na naman si Andrew. Magagalit na talaga ako sa inyo. Hindi naman. Ito nga, tinutulungan ko siya maghiwa ng lechon. Gagawin daw nilang pulutan ng mga trabador ng mama mo. Okay po. Ay, teka, family picture tayo. Sumali ka na rin, Tito. Tara. Okay. Sige. Simula noon, Papa Dudut, ay hindi na lumapit si Andrew sa akin. Iniiwasan na rin niya ako dahil parating nakabantay si Domeng sa akin dahil ayaw ng asawa ko na mas lalong lumalapa ang sitwasyon. Ilang beses na rin naming pinag-usapan ni Domeng kung sasabihin ba namin kay Rosemar ang katotohanan o hindi na dahil tapos na naman ang lahat at nakakatiyak na akong hindi na magkakamaling lapitan pa ako ni Andrew para alokin muli. Sa hindi ko pagsasabi kay Rosemar tungkol sa sikretong nangyari sa amin ng asawa niya ay parang may kulang sa pagkatao ko. Hindi ako naging buo dahil karga-karga ko ang bigat ng sikretong gustong kumawala. Paano kung sasabihin na namin kay Rosemar? Ano po ang mangyayari? Mapapatawad niya ba ako? Maiintindihan ba ako ng anak ko na tinikman ko ang asawa niya sa mga oras na wala siya sa bahay noon? Paano kung malaman ng apo ko na ang lola niya ay dating nagpakalmot sa tatay niya? Marami akong iniisip na posibleng mangyari sa oras na mabunyag ang sikretong malupit na ito, Papa Dudut. Baka nga may panahon na ang magsasabi ng kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Pero ayaw kong masaktan ng anak ko. Dapat, noong una pa lamang ay hindi ko na pinasok ang ganito sa buhay ko. Dapat pinigilan kong magkaroon kami ng affair ng manugang ko. Papa Dudut, handa po akong tanggapin ang kaparasahan sa mga nagawa ko. Gusto kong mamuhay na wala itong pag-uusig sa konsensya ko. Sana kung kaya ko nang sabihin ang katotohanan, sana po ay mapatawad niya ako. Matatanggap niya ako tulad ng pagtanggap sa akin ni Domeng, tulad ng pagmamahal ni Domeng na walang hinihinging kondisyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Carmen. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.